Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips ay summer na o tag-init na mga katips. Kaya uso na naman ang heat stroke sa ating mga alagang chicken broiler mga katips. At magbibigay ako ng tips para maiwasan natin yan. At kahit mainit ay hindi pa rin bababa ang kanilang mga timbang. At yun mga katips, samahan nyo ako at pag-usapan natin yan mga katips. Yon mga katips, magandang araw naman po sa ating lahat. Ayan mga katips, sisimula naman tayo sa ating pagbablog mga katips. Ayan, at alam nyo na, tag-init ngayon mga katips, kaya uso na naman ang heat stroke kahit sa tao o sa ating mga alagang hayop mga katips, sa ating mga broiler, lalo sa ating mga broiler talaga mga katips, usong-uso yan. Ayan, at ngayon mga katips, sabi ko nga sa aking vlog, wala pa rin tayong alaga na chicken broiler mga katips dahil wala pa tayong pampuhunan para po dyan, kaya nag-iipon pa rin tayo, kaya hintay-hintay lang mga katips. Meron din akong may papakita sa inyo about sa ating mga alaga nga chicken broiler mga katips. At sa ngayon magbibigay pa rin ako ng tips pero walang actual mga katips na ating mga alaga, kaya yan, simulan natin ang ating topic mga katips. Yan. At yun mga tips, medyo mahangin dito sa amin sa Laguna. Kaya kahit mainit ang panahon ay maganda pa rin. Hindi makakaiwas pa rin sa mga heat stroke ng ating mga chicken broiler mga katips. Kaya yan. Kaya kapag mainit ang panahon sa inyo at mahangin naman ay may chance pa rin na maiwasan yung pagka-heat stroke ng ating mga chicken broiler mga katips. Ayan. At unang-una mga katips, i-share ko sa inyo para maiwasan natin yung pagka-heat stroke sa ating mga chicken broiler mga katips. Magbigay po kayo ng electrolytes na vitamins mga katips o gamot. Pwede rin pong dextrose powder, kasi ang dextrose powder ay may electrolytes po yan mga katips para hindi sila ma-dehydrate. Yan mga katips. Mapapansin nyo naman yun sa gamot pag binili nyo, pag inipo nyo yung gamot, nabasa ang kamay nyo, malamig, isibihin, ganun po ang gamot na para iwas sa dehydration nila mga katips. At magbigay na rin kayo ng plain tubig. Paano nga bang pamamaraan yan mga katips? Unang-una po, mas maganda sa umaga pa lang mga katips, magbigay na po kayo ng electrolytes para ma-refresh ang kanilang pangangatawan mga katips. Unang-una, yan ang dapat yung gawin. At dire-diretso po yan mga katips, pero mas okay kung alternate electrolytes. Pagka naubos yung electrolytes, water, kahit isang oras, plain water po yun, na fresh water mga katips. Tapos next is electrolytes ulit mga katips. Pagdating ng gabi, magbigay na po kayo ng vitamins na mismo na Vitamin Pro. Yan, dahil sa gabi naman po ay medyo malamig na, lalo na sa madaling araw. Pero obserbahan nyo pa rin mga katips, kasi sa aking experience, kapag ganitong summer mga katips, talagang kahit gabi, mainit, hinihingil sila. Kaya yung ating mga tarapal sa ating mga kulungan ay ating tinataas, hindi natin binababa. Binababa man natin sa madaling araw, yung iba, yung kalahati, para iwas na rin sa sipon mga katips. Kasi kapag ang ating mga alagang chicken broiler ay na-expose sa sobrang init ng panahon, tapos ay biglang uulan or lalamig, tapos hindi natin nasarahan yung kanilang kulungan, ay may tendency po talaga magkaroon po ng pagbabagong timpla ng katawan nila. Minsan may heat stroke, may iba, minsan nagkakasipon, nagkakahalak, nanghihina. Ganun po yung may experience nyo kapag ganun po yung panahon na pabago-bago. Kaya advice ko sa inyo, bago po kayo matulog sa gabi, ay pakiramdaman nyo muna ang panahon. Kapag malamig po, ibaba nyo na mga katips. At tips ko lang din para maiwasan natin yung pagpuyat sa atin, tambakan nyo na po ng tubig at apuka sa gabi. Mas maganda alas 12 mga katips, ganyan, alas 11 magtambak na po kayo niyan
para pagdating ng umaga, pagising nyo ng alas 5, meron pa rin pong tubig at feed sila mga katips. Ganun lang po ang gawing pamaraan. At next naman po mga katips, paano nga ba natin may iwasan yung pagkababa ng timbang? Kasi mga katips, nangyayari po talaga yan, lalo na pagka mainit ang panahon. Wala po silang ginawa kundi uminom ng tubig. At dahil sa pag-inom ng tubig, nakakalimutan nila tumuka mga katips. Kumain ng kumain. Kaya ayun, bumababa ang kanilang timbang. Dahil walang tulong na feeds, puro lang tubig, electrolytes, mga katips. Kaya ayun, tapos mapapansin nyo rin, yung kanilang ipot, mga katips, ay basa. Dahil ihi sila ng ihi, hindi sila tuka ng tuka. Pag ganun po ay pangit po yung ganun na senyales mga katips. Kailangan maagapan natin yan. Paano nga bang ating pamamaraan na gagawin mga katips? Una-una, pwede pong basain yung sa ibang mga poultry kasi mga katips, sa pagka sobrang ito talaga at hingal na hingal, ini-sprayan nila yan mga katips ng tubig. Yung spray lang na hindi yung spray na nabibili naman po yun yung spray lang na parang sa alcohol na ganon, yung parang maliliit lang na basa, i-sprayan nila yan para mabawas-bawasan yung pagkahingal nila. Pangalawa, ang ginagawa naman ay na-try ko na rin, binabasa ko yung feeds para matuka nila. Tapos ang pamamaraan na ginagawa ko naman nun, pag binabasa ko yung feeds mga katips, ay may halo po yung vitamins para dire-diretso pa rin at continuous pa rin yung gamot na dumadaloy sa kanilang katawan para hindi napipigilin yung pagdaliit ng timbang nila mga katips. At meron din po akong video niyan mga katips. Hanapin nyo na lang po sa ating playlist mga katips yung pamamaraan ko dyan ng wet feeds ay mga katips. Yun lang po yung aming ginagawang pamamaraan ko mga katips. Dahil pag summer talaga ay may tendency talaga na bumaba yung timbang ng ating mga alaga. At subok ko na po yan. Kagandahan naman sa tag-init, talagang may iwasan natin yung mortality sa ating mga broiler kasi mainit ng panahon, iwas sa sakit na sipon, halak, yan. Kaya mabilis ang kanilang paglaki. Kaso nga lang, nagkakaproblema tayo pagdating ng 20 days, 19 to 20 days. Kasi medyo malalaki na sila, haba na yung mga balahibo nila, matataba na, ay hinihingal naman sila, ay may problema naman. Kaya bumababa naman yung timbang ng ating mga broiler. Kaya medyo nalilate tayo na pag-harvest. Kung tayo nakakapag-harvest ng 28 to 30 days, nagiging 35 to 38, ganyan nakakatip. Kaya yun naman yung problema naman natin kasi natatagalan yung kita natin na kumbaga. Tapos wala naman tayong talo sa feeds dahil yun nga hindi sila masyadong matakot sa pagtuka. Yun nga lang talaga matatagalan naman sa pag-harvest. Ayan, ang kaibahan naman ng pagtatag-ulan naman, medyo maraming nagkakasakit, marami tayong nabibiling gamot na pinapainom na gamot. Pero mabilis naman silang lumaki. Mabilis yung pagka-laki nila. Kaya kailangan aagapan naman natin. Kaso nga lang, nadadagdagan yung gastos natin dahil sa gamot. Pero okay lang yon, at least ilang manok lang naman yon. Huwag lang tayong mamatayan ng mortality ng mga siso, mga broiler, mga katips. Kaya pag ganito tag-init, ganoon lang po yung aking pinapayo sa inyo. Saka iwasan nyo rin po yung siksikan sa kulungan. Kaya advice ko lagi sa inyo, ang pagitan po ng isang manok ay isang dangkal, yan. At ganoon lang ang ko. Kaya meron po akong video niyan na pag-compute ng kulungan kung gaano kalaki. Meron din po ako yung video. At yun mga katips, dito ko natatapusin yung aking mga video. Sana may napulot yung aral ngayong senior ko about po sa tag-init, kung anong dapat gawin. Yan, at comment lang kayo mga katips. Yan, sa mga solid supportan natin dyan kung taga saan po kayo, kung taga Laguna rin po ba kayo. Yan, para alam natin kung
sa nakakaabot ng ating mga video mga katips. At yun, maraming salamat at laging ko sinasabi sa inyo, happy farming po sa ating lahat.